Si Secretary Rex Gatchalian nasa linya na natin, DSWD Secretary. Secretary Rex, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Good morning, Ka Tunying. Good morning, Jerry. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Opo. Kanina po may news item kami tungkol sa bigas na 20 pesos na part na rin ang DSWD sa, ano ba ito, ibebenta o ipamimigay sa mga beneficiaries? Jerry, Opo. pagdating ng in the coming months, sa mga darating na araw, di ba matandaan nyo, meron tayong food stamp program. Meron tayong 300,000 na mga kababayan natin na nakakakuha ng food credit. Pupunta sila sa retailer o tindahan na accredited at doon nila kinukuha yung pagkain na gusto nilang, sa tingin nila makakatulong. Ang usapan namin ng Department of Agriculture ni Secretary Laurel, yung murang bigas, yung benteng bigas ng Pangulo, dadali na natin doon para yung nakukuha nilang food credits, murang bigas na ang mabibili nila. So, ibig sabihin, mas marami silang pagkain na makukuha pa doon sa food credits. Mainam, ano? Ganda. At least, Jerry, kung matatandaan nyo, binibigyan nila natin itong mga food poor, yung mga pamilyang hindi na kumakain ng tama, yung nakakaranas ng kagutuman. Every month, binibigyan nila natin sila ng 3,000 pesos worth of food credit. Yung food credit, pupunta sila sa tindahan na accredited. Yung tindahan, ano yan? Accredited. Diwa ng Pangulo, maliliit na agriculture co-op. Doon sila mamimili ng pagkain na angkop para sa kanilang pamilya. So, doon, ngayon, ma-avail na nila sa tulong ng Department of Agriculture at sa utos ng ating Pangulo na to make yung 20 pesos na bigas available sa pinakamahirap. Ito yung pamamaraan para makaarating talaga sa kanila. 300,000 na muna yan sa pamilya, magiging hanggang sa umabot sa 750,000. Kumbaga, food voucher na nga ito. Hindi pwedeng perahin yan, Sekretary, no? Para gawing yung ibang maloloko may ginagawang paraan sa ganyan. Pero ito hindi nila pwedeng perahin yan. Hindi pwedeng hindi to pwedeng pera, puro payong to, puro ingot. Tapos ang dito talagang nakatakda lang ano pwede nilang piliin doon sa tindahan. Hindi yung pwede chocolate, hindi pwede yung mga chichirya, hindi pwede yung mga alak, hindi pwede yon. Nakasaad na meron lang carbohydrates, protein, fiber. Ayun, So may mga accredited stores na pala kayo, no? Mga 900 siya nationwide at patuloy na dumadami kasi dadami na yung mga beneficiaryo natin ulit, di ba? Madadagdagan. So pag nadadagdagan yun, nadadagdagan din yung mga accredited stores. Pero itong mga stores, Katunying, mga maliliit to na mga kadiwa at mga kooperatiba para talaga sa utos rin ng ating Pangulo na bukod doon sa mga nagugutom na pamilya, dapat makinabang rin sa programa yung mga at ito yung mga kooperatiba. At ito yung ginagawa rin ng kahit sa mga mayayamang bansa, meron din silang ganitong mga programa. Baka kasi yung iba pintasan, punahin ka agad dito na yung ano tawag doon? Yung pagkonsinte sa mga tamad. Meron ho talagang lahat ng maski ang mayayamang bansa, kahit ang Amerika ay meron ganito. Pero yung 300,000 na Secretary, madadagdagan ka ninyo yan? Ilan ang target ninyo for this year? Kasi sa Philippine Statistics Authority na talaan, ang tawag na food poor, ito yung mga pamilya na hindi na kumikita ng 9,000 kada buwan. 750,000 na pamilya yan. So, this year, madadoble natin yung numero natin. Hanggang next year, matamaan na natin yung target. Kasi, Jerry, nabanggit nyo yung baka mag-isip yung mga tao ng gumagawa kami ng mga tamad, gano'n. Katulad ng ibang bansa, may work component to. Isa sa kondisyon nila para maging bahagi ng programa, ngayon na binibigyan na sila ng sapat na pagkain, dapat nagtatrabaho sila. So, akibat ng TESDA at ng DOLEG, talagang sinisigurado natin na isa sa adult sa pamilya nila nagtatrabaho. May trabaho. Yung DOLE at TESDA dito, partner namin sila. Kasi, di ba, basically, ngayon nagugutom ka. So, hindi ka masyadong wala kang energy. Ngayon na may enerhiya ka na, dapat maging bahagi ka na ng workforce. Kahit anong trabaho, basta tumulong ka sa nation building. Sino po yung namimili niyan? Baka may nakikinig sa atin na gustong magpalista dyan, na sabihin na nila na, pasok kami sa criteria, may isa nagtatrabaho sa amin.
Katunying, Jerry, ang namimili niyan DSWD. So, di ba natandaan yung listahanan, yung survey na meron kami yung database ng mahihirap? Doon namin hinahango yung mga pangalan ng mga magiging part ng beneficiaries. Pero this year, natandaan nyo, may batas ang Kongreso na nilabas na bawal na tong, hindi na gagawa ng listahanan, kundi meron na yung Community-Based Monitoring System, CBMS. PSA na ang nagpapatakbo. So doon naman natin kukunin sa listahan na ibibigay sa atin ng PSA. Kinukuha natin yung pinakamababa ang kinikita mula sa ilalim, doon tayo dumudukot, doon tayo kukuha ng mga benepisaryo. Gusto ko lang kwento pala sa inyo, ang good news dito, kahapon nga pumunta kami sa Presscon, kasama namin yung SWS saka yung Globe. Kasi yung Globe, nag-commission sila ng survey. Yung SWS ang kinuha nila. Kasi yung SWS, di ba, kada quarter nagre-report sila ng hunger incidents. Yes. Basically, ang sinasabi nila, sa mga beneficiaryo nito, yung pinakamahihirap nating kababayan, bumababa ang food hunger incidents o ang incidents ng kagutuman. So, yung ibig sabihin, sabi nga nila, yung intervention o yung gamot na ginagamit natin, kung sakit ang kagutuman, yung gamot tumatalab na unti-unti. At sa paglawak nitong programa, makakamit natin yung pangarap ng Pangulo na wala nang nagugutom na Pilipino. Secretary, yung pong mga pasok dito sa programa na to na walang gutom, ay iba pa yung mga beneficiaryo ng 4Ps, iba pa yung beneficiaryo na iba pang programa. Baka naman nakakadoble na yung iba nating kababayan, ha? Katunying, kung tatandaan natin, so originally dapat kasama sila. Kasi magkaiba yung dalawang programa. Yung 4Ps, para yun sa edukasyon ng mga anak nila at saka para sa healthcare. Ito naman, para lutasin ang kagutuman. Ngayon, nung dumating yung budget natin, nakalagay muna doon na hindi pwedeng pagsabayin yung dalawang programa. Binigyan ng special provision sa budget ng Senado na kung membro ka ng isang programa, hindi ka na pwede doon sa kabilang programa. At yun doon sa pag-aaral ng ACP na ginawa para sa programa na to, sinasabi nila paulit-ulit na dapat wala yung provision na yan kasi nga magkaiba yung dalawang programa at aminin natin o sa hindi, marami pa rin sa hanay na nagugutom ay galing sa 4Ps. Marami pa rin sa kanila kahit nasa sa 4Ps sila. Kasi kung tatandaan nyo yung 4Ps, ang binibigay sa kanila, sapat lang para mapag-aral yung kanilang mga anak, yung gastos, at para doon sa kalusugan ng kanilang mga anak. Hindi talaga siya napupunta kadalasan sa pagkain sa hapag ng pamilya. Meant for early childhood education at saka early childhood health intervention. Pero sa ngayon, walang overlap dahil nga nandun sa provision ng budget, hindi pwede. Hindi pwede magdoble-doble. Kaya natin tinanong yun, may mga nananaghili, nagseselos na eh. Oo nga. Bakit daw puro yun? Ba't puro sila? Tapos baka makasama pa sa tupad o sa akap. Ayun, may mga ganun pa. Well, sa ngayon, Kathleen, Jerry, dahil nga sa provision ng budget, hindi yan sila nagsasabay, yung mga membro ng dalawang programa. Okay. Yun na lang. Ito, may pinagseselosan din itong babae sa Imbornal. Saan ba kasama ito, Sec? Alam nyo, tama kayo. Yung word na yun, ako, sabi ko nga kahapon, nagsalita si Rose, yung beneficiary natin. Nakikusap siya na sabi nga niya, sana tigilan na yung ginagawa siyang mga meme, yung storya niya, sana wag na gawing meme, wag na gawing biro. Dahil buhay ngayon. Sabi nga niya, hindi naman niya hiningi itong 80,000 na to. Nagkataon lang talaga na nakita siya doon sa drainage na kinukuha yung cutter. Nagkataon lang. At kaya nga sabi nga niya, kaya nga nung lumabas siya doon at napansin niya marami na nakatingin, nagtatatakbo siya pauwi sa bahay at nagkulong ng isang araw. Kaya hindi namin siya mahanap ng isang araw kasi ayaw niyang pinag-uusapan. Kasi yung Jerry, si Rose nagtatrabaho siya. Kahit grade 2 lang na natapos niya, nangangalakal para maitaguyod yung kanilang pamilya. I think, sabi nga niya, unfair naman na hinuhusgahan siya na parang sinadya niya na pumunta siya sa drain para makakuha ng 80,000. At gusto ko rin linawin sa mga kababayan natin na yung 80,000 na yan, hindi lang kay Rose ginawa yan. Since nagsimula itong pag-abot program, yung programa natin para ilikas yung mga pamilya na nakatira sa kalsada at lagay natin sa mga shelter natin, marami na tayong natulungan na ganyan rin ang halaga na ibinigay ng social worker. Kasi tandaan nyo, meron tayong guidelines na nakapublish mula 2023 at 80,000 talaga yung maximum amount.
ang nagsusumusuri niyan, yung social worker, hindi naman ako, hindi kahit sino, kundi sasabihin ng social worker kung ano yung angkop na halaga para makapagsimula ulit ng panibagong buhay katulad ni Rose. So, yun ang panawagan ni Rose na sana wag na siya pag-usapan, yung buhay niya, sana wag naman gawing biro. May anak ko ba ito? May asawa ba? Wala. Actually, meron siyang partner na barker. Ang storya nila, last year talaga nasa kalsada sila nakatira. Pero sinabi nila sarili nila, kailangan nila ayusin ang kanilang buhay. Nagpunyagi, nagseryoso. At araw-araw ang kinikita nila 500. 300 mula sa kalakal, 200 mula sa pagbabarker. Tingnan mo na, nagsusumikap. Masipag pala to. Nagsusumikap pala. Nagsusumikap. Mula sa kalsada, umuupa na sila. At mula nitong Enero, gagawa nilang paraan na mag-umupa ng 2,000 sa halagang 2,000 kada buwan. Kaya nakitaan natin talaga sila na itong yan ang masarap tulungan. O meron silang sariling kusa. Hindi sila ang lumapit sa atin. Tayo ang lumapit sa kanila. Hindi naman sila yung pumunta sa DSWD, pumila. Hindi ganoon ang storya. Nagkataon lang talaga na nag-viral yung picture niya. Oo, biruin mo nga naman, nagkasya siya doon sa Imbornal. Nung una nga, ang mga report nakatira sa Imbornal Kaya nga, Katiling Jerry, medyo na-offend siya doon. Sinabi niya, hindi ako nakatira doon sa Imbornal na yon. Dahil sabi niya, nagseryoso ko para makaupa ng bahay. Hindi ako nakatira doon. Dati, nakatira ako sa Lansangan, pero ngayon hindi na. Tingnan mo na. Sabihin, nagsumikap sila mag-partner sa 500. Imagine nyo, 500 kada araw. Imagine nyo, kinikwento nila, nagbubuhat sila ng mabibigat na mga bagay, na mga plastic, mga karton, dadalhin sa junk shop, papatimbang. Ang liit niya kaya nga siya nakapasok doon sa drainage ganun yung hirap na dinadanas niya araw-araw. Kaya nga sabi ng social worker natin, tutulungan sila na magkaroon ng panibagong hanap buhay, yung tindahan nga, para talaga maging mas stable. Kasi alam natin yung kalakal, seasonal, hindi laging meron. Sa halip na i-bash o kutsain, pwede palang maging inspirasyon pa itong si Rose, Actually, at ang pinaka-inspiring sa kanya, sabi niya, ngayon na natulungan siya, gusto niya tumulong dun sa iba. Kaya sumama siya sa amin dun sa reach out operation namin para ituro niya sa amin na saan pa yung mga alam niyang nakatira sa kalsada. Iba nakatago At siya kakausap. Kasi minsan, katunin, pag dumadating kami, Jerry, takbuhan ka agad Kasi ayaw sumama sa amin. Pero nung araw na sumama ako at si Rose ang nangunguna. Pag nakikita siya, may mga iba talagang kumakalma at pinapakinggan kung ano yung sinasabi niya. Tingnan nyo na yan. Ang galing. Kasi alam nyo, Secretary, sa social media kasi, maraming mga magagaling. Magaling mambuska, magaling mga insulto, magaling manghusga. Magaling halimbawa ito sasabihin nila, hindi naman si Rose ang binabas namin ikaw, Secretary, dahil binigyan mo ng malaking pera yan kaya nga mabuti pinapaliwanag nyo na hindi ito one time, big time. Hindi rin. May kondisyon na kaakibat. Yung 80,000, staggered yun na ibibigay, pero minomonitor siya ng social worker natin every step of the way. Ibig sabihin, may mga kondisyon yan. So, halimbawa, meron tayong home visit. Kailangan nandun siya at open siya para i-interviewin ng ating social worker at i-validate. Yan yung tinatawag na case management. Kasi alam nyo, ang tool ng ating mga social worker para sa lahat ng programa namin, case management, kahit sa 4 Ps, para makita natin yung pera ba na pupunta sa tama. Nakakamit niya ba yung objective na maiahon yung sarili niya mula sa kahirapan. At ako sabi nga, Jerry, Tuning, kami siguro pag yung DSWD kutsain, okay sa amin kasi kami magpapaliwanag. Pero sa pagkutsa sa DSWD o sa akin, nadadama yung buhay ni Rose. Yung mga meme na hahanap ako ng Imbornal para magka 80,000. Pag nakikita ni Rose yun, tatandaan niya yung pinagdaanan niya Biro nyo, ang gusto lang niya talaga kunin yung cutter. Kasi wala na siyang pambili ng panibagong cutter para sa kalakal. Meron lang kasimple yun. Nagkataon lang na letratuhan siya at kumalat yung letrato. Kung hindi, gusto niya na ng tahimik na buhay, silang dalawa ng partner niya ang magtataguyod ng sarili nila. Pero sabi ko nga, ang instruction ng ating Pangulo mula 2023, siguraduhin na walang Pilipinong nakatira sa lansangan.
Opo. Yes, sir. Maraming Thank you, salamat, Secretary. At salamat po sa mabilis niyong pag-reply sa amin kahit na big time na kayo. Hindi tayo text or phone call away. Hindi lang para sa inyo, kundi para sa lahat. Ayan. Salamat po. Umaga. Thank you. DSWD Secretary Rex Gatchalian. Mga nang